Magandang araw mga ka-co-op! Welcome muli sa ating bookkeeping tutorials for cooperatives. So for today's episode, part 3 na po tayo ng ating topic about revised standard chart of accounts for cooperatives. So dito na po tayo sa statement of operation or yung mga accounts po sa revenue and expenses account. So first, we have revenue account. So ito po yung kabuuang kita ng isang kooperatiba mula sa iba't ibang operasyon nito. Binubuo ito ng kita mula sa pangunahing serbisyo, produkto at iba pang mga pinagmumulan ng kita. So una po may tinatawag tayong income from credit operation. So ito po yung tawag sa income na natatamo ng isang credit cooperative. Ito po yung mga kita mula sa operasyon ng pagpapautang. Una, yung interest income from loans. Kita po mula sa interest na kinokolekta sa mga pautang na ibinibigay po ng kooperatiba sa mga miyembro. Pangalawa, yung service fee. Kita po mula sa mga bayarin para sa mga serbisyong kaugnay po ng pagpapautang, tulad po ng processing or kaya naman ng documentation fees. Pangatlo po yung fines, penalties, and surcharges. So ito naman po yung kita mula sa multa o karagdagang bayarin para po sa mga overdue na pautang o hindi po pagsunod sa mga kasunduan. Pangalawa pong uri ng revenue or kita ay yung income from service operation. So ito po yung tawag sa kita or income ng isang service cooperative. Ito po yung mga kita mula sa serbisyo. Ang tawag po dito ay service income. Kita po mula sa mga serbisyong iniaalok po ng kooperatiba. Halimbawa po sa agricultural cooperative. Isa po sa serbisyo na inaalok po nila ay yung pagpapahiram or pagpapagamit po ng mga makinaryang pambukid tulad po ng harvester, tractor o kaya naman po ay roto. Pangatlong uri po ng kita ay yung income from consumer, marketing or production operation. So kita po ito mula sa operasyon ng konsumo, marketing or produksyon. Ito po yung tawag sa kita ng mga consumer cooperative. Una po, meron tayong sales. Kita po mula sa pagbebenta ng mga produkto o serbisyo sa mga miyembro o iba pang kliyente. Next po ay yung sales returns and allowances. Mga bawas sa kita dahil sa mga ibinalik na produkto o ibinigay na diskwento bilang allowance. Then sales discount. Mga bawas po sa presyo ng produkto bilang insentibo sa mga customer, karaniwang dahil po sa maagang pagbabayad o promotion. May tinatawag din po tayong kita mula sa pondo o yung income from credit surety fund. Kita po ito mula sa paggamit o pamamahala ng surety fund na ginagamit po para sa paggarantya ng pautang sa mga miyembro ng kooperatiba. At panghuli po, may tinatawag po tayong other income o yung iba pang uri ng kita. Una po yung interest income from deposit. Kita po mula sa interest ng deposito ng kooperatiba sa mga bangko. Sunod po yung interest income from investment. Kita po mula sa mga investment ng kooperatiba sa mga stocks, bonds o iba pang pondo. Membership fees. Kita po mula sa bayarin ng mga bagong miyembro sa pagsali po sa kooperatiba. And then we have commission income. Kita po sa komisyon ng mga transaksyon tulad ng insurance o ibang third-party services. And then rental income. Kita po mula sa pagpapaupa ng ari-arian ng kooperatiba. Miscellaneous income. Kita po mula sa iba pang mapagkukunan na hindi po kabilang sa mga nakalistang kategorya. At panghuli po ay yung expenses account. So meron po tayong cost of goods sold, ang mga kabuuang gastos ng mga produkto o kalakal na ibinebenta ng kooperatiba sa mga miyembro o kliyente. Under po nun ay yung purchases, halaga po ng mga biniling produkto o kalakal para sa pagbebenta. Purchase returns and allowances, mga produkto po na ibinalik sa supplier o diskwentong ibinigay po ng supplier bilang allowance. And then purchase discount, diskwento po mula sa supplier dahil sa maagang pagbabayad o promotion. Meron din po tayong tinatawag na cost of services, mga gastos po na may kaugnay sa pagbibigay po ng serbisyo ng kooperatiba. Una, yung labor or technical supervisor. Bayad po sa mga manggagawa o technical personnel na nagbibigay po ng serbisyo.
Repair and maintenance, gastos po para mapanatili ang mga kagamitan, opisina o makina na ginagamit po sa operasyon. Gas, oil and lubricants, gastos po para sa mga ginagamit na fuel o lubricants para po sa mga sasakyan o makina. Miscellaneous expenses, iba pang gastos na hindi po kasama sa mga nakalistang kategorya ngunit bahagi po ng operasyon ng serbisyo. Next po ay yung depreciation, halaga po ng pagkaluma o pagbawas ng halaga ng pisikal na ari-arian tulad po ng kagamitan at sasakyan sa paglipas po ng panahon. And then amortization, gastos po sa pagbabayad ng intangible assets o utang na isinasama po sa mga gastusin ng operasyon. Financing costs, mga gastos po na may kaugnayan sa mga utang o pondo ng kooperatiba. Interest expense on borrowings, interest po na binabayaran sa mga hiniram na pondo mula sa bangko o iba pang institusyon. Interest expense on deposits, interest na ibinabayad sa mga miyembro bilang bahagi po ng kanilang deposito sa kooperatiba. Selling and marketing costs, mga gastos po na nauugnay sa pagbebenta at marketing ng produkto o serbisyo. We have incentive and allowances, mga incentives po o dagdag bayad sa mga empleyado o miyembro na tumulong po sa pagbebenta. And then commission expenses, bayad po sa komisyon ng mga ahente o empleyado po para sa bawat matagumpay na transaksyon. Advertising and promotion, gastos po para sa marketing gaya po ng paggawa ng promotional materials, advertising campaigns at iba pa. Next po ay yung tinatawag po nating administrative costs o yung gastos po mula sa pamamahala po sa kooperatiba. Una po yung salaries and wages, bayad po sa mga empleyado para sa kanilang serbisyo. Employees benefits, mga benepisyo tulad ng health insurance, bonus at iba pang incentives para po sa mga empleyado. SSS, PhilHealth, ECC at Pag-ibig contribution, mga obligatoryong kontribusyon ng kooperatiba para po sa social benefits ng empleyado. Retirement benefit expense, gastos po para sa pondo ng mga empleyado na magre-retiro. Officers honorarium and allowances, kabayaran po at allowances para sa mga opisyal ng kooperatiba tulad ng board of directors. Mga gastos po sa operasyon. So meron po tayong litigation expense, gastos po para sa mga legal na kaso o usapin na kinakaharap po ng kooperatiba. Office supplies, gastos po para sa mga gamit sa opisina tulad ng papel, ballpen at iba pa. Meetings and conferences, gastos para sa pagpupulong ng mga miyembro, opisyal at empleyado. Trainings and seminars, gastos po para sa mga edukasyon at pagsasanay ng mga miyembro at empleyado. Power, light and water, bayad po sa kuryente, tubig at iba pa pong utility bills. Transportation expense, gastos para po sa pagbiyahe ng empleyado o opisyal para po sa opisyal na gawain. Insurance, bayad po sa insurance coverage ng mga ari-arian, empleyado o operasyon ng kooperatiba. Repair and maintenance, gastos para po sa pagkukumpuni at pagpapanatili ng kagamitan, opisina at sasakyan. Rentals, gastos po sa pagrenta ng opisina o iba pang pasilidad. Taxes, fees and charges, gastos para sa buwis at iba pang regulatory fees na binabayaran po sa gobyerno. Communication, gastos para sa telepono, internet at iba pang paraan ng komunikasyon. Representation, gastos po para sa opisyal na pakikilahok sa mga aktibidad tulad ng networking o pakikipagpulong. Gas, oil and lubricants, gastos para po sa gasolina at maintenance ng sasakyan. Collection expense, gastos po sa pangongolekta ng bayarin o pagbabayad ng mga miyembro. Depreciation expense, gastos po kaugnay sa pagbawas ng halaga ng mga pisikal na ari-arian sa paglipas ng panahon. Amortization, gastos sa pagbabayad po ng intangible assets o utang po sa loob ng isang partikular na panahon. Probable losses on loans, gastos para sa inaasahang pagkatalo sa mga hindi nabayarang pautang. Bank charges, gastos na sinisingil ng bangko sa transaksyon ng kooperatiba. So General Assembly expense, gastos para sa mga taunang pagpupulong ng lahat ng miyembro.
Co-op celebration expense, gastos para sa mga espesyal na okasyon o anibersaryo ng kooperatiba. Members benefit expense, gastos para sa mga benepisyo na direkta sa miyembro tulad ng tulong pinansyal o scholarship. Affiliation fee, gastos para sa pagiging miyembro ng kooperatiba sa mga union o association. Social and community service expense, gastos para po sa mga proyekto sa komunidad tulad po ng outreach programs. Iba pang item, so meron po tayong subsidy, suporta po sa pananalapi na ibinibigay sa miyembro o iba pang organisasyon. Gains or losses, kita o pagkawala po mula sa mga transaksyon na hindi pangunahing operasyon. Donation or grants, gastos po para sa mga donation o tulong pinansyal sa iba pang organisasyon o individual. At ito po ang lahat ng accounts na madalas gamitin sa operasyon ng co-op. Maaari nyo pong balikan ang bidyong ito para po maging gabay nyo sa pagkaklasify o pag-uuri ng mga accounts. O kaya naman po, para sa complete list po ng Standard Chart of Accounts for Cooperatives, maaari nyo pong bisitahin ang website ng CDA. At isearch nyo lang po ang Revised Standard Chart of Accounts for Cooperatives. Muli po, maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod pang video tutorials. Bye!